Isang mapagpalang gabi po para sa ating lahat. Ang magbibigay po ng panayam sa ating ngayong gabi ay nandito na po, kakarating lang. Siya po ay dating naglingkod sa Santa Rosa de Lima, sa Santa Rosa City bilang parokyal vicar. Siya po ay nagtapos ng philosophy sa St. Peter College Seminary sa San Pablo. At nagtapos din po siya ng Theological Studies sa Divine Word Seminary, Tagaytay City. Siya po ay namordinan bilang isang pari noong December 3, 2018. Sa kasalukuyan po, siya ay naka-assign bilang parochial vicar sa San Vicente Ferrer, Mamati. Isang karangalan po para sa ating lahat na magbigay ng panayam ngayong gabi. Reverend Father Jerry Agricola. Magandang gabi po sa inyo lahat. Siguro na lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ay ay sa Mateo. Muli nagsalita si Jesus sa kanila sa pamamagitan ng talihana. Sinabi niya, pagkamarin ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang tiging, isang hari sa kasal ng kanyang anak na nilaman. Sinubo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ng mga naniyahan at ayaw nila ang lumalaw. Hindi siya nagsubo ng ibang mga alipin ang kanyang pinagbilinan. Sabihin niyo sa mga naniyahan na hinahinda ko na ang aking pipi, napatay na ang aking baka, pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa pipi. Ngunit hindi ito pinansin ng mga naniyahan. Umayos sila sa kanilang lakad, ang isa sa kanyang bukid, at sa kanyang pangangalakot ng isa. Sinugaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Pinapuksa ang mga mamamatay tao yun at pinusunog ang kanilang lumisod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang tiging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga naniniyahan. Kaya pumunta kayo sa mga lansangang mga tao at inyong naniniyahan sa kasalan ng lahat ng makita ninyo. Lumabas na sa mga panahing lansangan ng mga alipin at sinamang lahat ng natagpuan, masasama at mabubuti at ipagkapuno ang panahuli ng muluwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panahuli at nakita niya roon ng isang tao hindi nakadamit pangkasalan. Ibigan, bakit ka pumasok dito na hindi nakadamit pangkasalan? Ano niya? Hindi nakainig ang tao, kaya sinabi ng hari sa mga katulong, tapusin niyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Do'y mananangin siya at nagalit ang kanyang ngipin sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang nahihiran. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po, ulit sa inyo lahat. Uy, pare, hindi po sa Krista. Baka sa Krista na po. Umalang sa Krista, napapakayo mas pari kesa sa akin. Ako po si Father Jerry, katas po ng Father Edgar, para pag-deeper dito sa parokyal na Video Fatima, sama ko ng kanilang kura-kura po si Father David. Nais kong ibahagi sa gabi nito, meron ko mga lang kakilala.
na-assign po ako ang aking first assignment way back 2018. First week po ako ay sa Riyadh, sa Villa de Calabaho. Yung father ko, yung tawag ko sa aking kapatid. So ngayon po, nasa mamati po ako sa Diocese of Shire, yung San Vicente, St. Vincent po. So ang nais kong ibahagi sa inyo ay tungkol po sa Synodal EMHC Family Openness to Empowerment through EMHC Community. Ibig sabihin po ay yung ating pagiging bukas sa tinatawag na empowerment. Ulitin nyo nga, empowerment. Yung mga pumapasok sa isip natin kapag naririnig natin ang empowerment. Alam nyo, sa Tagalog po, pahulugan ng empowerment ay binibigyan ng kapangyarihan. No? Pero sa mas malalim mo, ang pahulugan pala ng empowerment ay pamamahala. Kaya naman ay paggabay. Meron din tinatawag na pagbibigay lakas o kaya ay pagsusustento ng kakayahan. Iba sa ating yung paglilingkod ay you are also empowered. Katulad po na ginagawa rin namin ang mga pangit, hindi na po kayo pwede mag-isa, pero kayo nakapagbibigay at nakapagbabahagi ng banal na katawan ng ating Panginoong Jesus sa mga may sakit. Kapag kayo nagdadala ng komunyon, kayo rin naman ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, nag-share. So, may mga bagay mo na kayo ginagawa mapadaan lamang para sa inyo. Kahit seminarista o sakristan o ibang organisasyon, hindi mo nila pwedeng gawin yung ginagawa, yung trabaho. Ibig sabihin, yung vision na yung tinutugunan ay sign of empowerment para sa inyo. Hindi para maging mataas o mayabang o para mas sa lahat ng mga organisasyon, ang mga lay minister, isa sa well-privileged. Magdala namin ang katawan ng Kristo. Kami nagdadala sa mga may sakit. Pero hindi lang po yun inyong gawain, yung mission. Sa pagiging lay minister, empowered sa paglilingkod, ay maraming mga katangian na dapat tagayho sa ating buhay. Ito ilang ibabahagi ko ay sa tingin ko alam na rin natin. But sometimes, we forget. Kaya akala natin, nakatuon naman tayo basta makapagdala ko ng komunyon sa may sakit, makapag-serve sa schedule, tapos na. Maraming mga meetings, maraming mga formation, maraming mga ongoing na klase na dapat tayo tugunan, taluhan, dahil ito'y bahagi ng ating paglilingkod. Kaya, tinatawag mo na isang lingkod na empowered sa kanyang gawain. Una, ay meron pong tinatawag na willingness to learn. Sabi mo nga, willingness to learn. Ang bata ay makikitaan niya ng curiosity, ng pagnanais na matuto. Pero ang tao daw habang tumatanda, umiisip yung oras ng pakikinig. Habang dumarami yung karanasan ng tao, nagiging sarado din sa pagkakatuto. Pero ang Kristiyano, hindi lang bilang lay minister, kundi dahil tayo sumusunod at naglilingkod sa simbahan sa ating Panginoon, mahalaga po na taglay natin yung pagiging bukas sa pagkakatuto. Dahil hindi ho lahat, alam natin. Kami, pare, aral, 10 years, 12 years, pero hindi namin alam ang lahat. Hindi namin alam kung paano mamuhay na may asawa. Alam nila naman ang asawa. Pero bakit kami nagbabahagi o bakit kami nagtuturo o nag-aantay sa mga mag-asawahan? And we learn from the problems and conflicts ng mag-asawa. Yung problema ng mag-asawa, problema din namin magpapakain. Kaya nga hindi kami nag-asawa eh. Kasama kayo lalaki.
guys, sa dami mo ng mga lumapit na sa amin, ng mga mag-asawa, ay natutukoy namin kung ano yung pinagmumulan ng problema. Na minsan, yung mag-asawa hindi makita, pero kailangan na may tutulong sa kanila. And that comes from willingness to learn. Sasabihin ko sa inyo, isa sa malaking bahagi ng aking bukasyon sa pagpapari, o sa aking mga magulang, sa aking pamilya, o sa mga pari na nag-inspire sa akin, ang naghubugo sa akin, pasimula sa aking parokya, Santa Rosa, sabihin ko sa inyo, ladies. Ano ba itong ladies na naghahawak pa ng mga sakrisan? Yung mag-organisasyon? Wala na. Hindi na po may tagabigay ng komunyon. Hindi na kayo tagadala ng komunyon sa may sakit. Kaya dapat, sa pagkakatuto, dapat nagbabahagi din ng kaalaman. And it is our duty to study, to learn, to read the Bible, the Word of God, to study our catechism, dahil paano natin ipagdalagan ang ating pananampalataya, panindigan yung ating pananampalataya, kung mababaw yung ating pagkaunawa. Kaya yung pagkakatuto, that's a sign that we are empowered. Yung ladies na yun, sa aking formasyon sa pagiging sakristan, halos lahat sa kanya po natin Tuhan, salita ng Diyos, katisismo, kahit mga pagdarasal, yung kanila naturo sa akin magulang ko, pero itong ladies na nito, isa sa pinaka-proud kung ako'y naging pare. Bakit? Alam niya, sa kanya ako tubo, sa kanya ako lumaki. Hindi pala lumaki. Natuto. Mali pa rin. Sa kanya ako nakakuha mga kaalaman tungkol sa simbahan. O sa kanyang palataya. You are empowered as members of LHC. You must have a willingness to learn. Dahil hindi kayo makapagbibigay ng mga bagay na wala tayo. We cannot give what we do not have. Sa mga anak ninyo, ano ba yung inyong itinatayo? Ano ba yung inyong ibinibigay? Ito yung mga natutuhan nyo rin. At walang natututo na alam na niya. Wala tayong sinasabi na hindi natin alam. We learn from listening, from reading, from studying, from our experience. Pero kapag sarado ng isip, alam ko na yan. Si Father, paulit-ulit ko sinasabi, marunong ka ako. Walang willingness sa pagkakatuto yun. No? Dahil hindi natin alam ang lahat. At makapagbabahagi o makapagbibigay ng kayo ng kaalaman at karanasan kung ito inyo natutunan. Kaya nga, sabi ang isa mong karanasan na wala kang natutuhan, wala ka rin kayo. Wala, nangyari lang sa inyo. Pero hindi ka natuto, sayang ng oras ko. Ang lang ng panahon ko. But when you learn from your experience, kayo naman mo siguro napakarami ng karanasan na dapat hindi lamang nasa inyo. Patulad mo, kung aking pasasalata, hindi ako naturuan ng lay minister ninyo, hindi ako matututo, baka hindi rin ako pumasok ng seminaryo, baka hindi ako nagpari. When I was ordained, during my first mass sa aming parokya, naroon ng lay minister. Dahil pa yung mamuntan ko, iyak na iyak. Bakit? Because touch from his cultivation, from the formation ng turo ko sa kanya, bakit nagbunga, may nagpari sa kanyang pagsisita, sa kanyang pagkakatuto, sa kanyang ibinahagi.
mula sa buti-buti na lumago sa bukasyon ng pagpapakain. Kaya sana huwag mo tayo maging limitado sa ating pagsiserve lang. Marami na rin itong mga nakasama na mga lay minister sa isang parokya ko. Ang tawag sa amin ay Solera 40. Alam niyo yun? Ha? Alam niyo yun? Solera? Hindi kinain yun? Araw ng linggo, no? Ba, matitindi eh. Sa third floor ng isang parokya, hindi sasabihin kung saan. Pasok mo sa space. Pagkakatapos na, sir, meeting mo na, meeting. Sabi pa, excuse naman, mga 18 bote yung ubos. Tenga ha, tenga. Kaya nyo? Aba, nabuti talaga. Paggabi na, o paumaga na, nandiyan na yung mga misis. Iniiwan na yung matungkol sa parokya. Sinusunod na ng mga misis yung mga ladies. Ito lasing na. Ano sa wisyo? Hindi na may fundador. Solera. Yun yun, solera. So, yun ay ipapatibay yun sa mga ano. Pero pag wala kang pagiging bukas sa iyong kapwa, sa nasa ng iba, sa kanilang suggestion o ideya, wala kang pagkakapit. And willingness to learn is really power. Ay pinagkakatiwalaan, ay binibigyan ng kapangyarihan o pamamahala. Pero yung inyong gagawing paglilingkod, nagsisimula sa pagiging bukas sa pagkakapit. Yun ang una, willingness to learn. Ikalawa, may tinatawag doon na adaptability. Ulitin niyo nga? Yung ibig sabihin ng adaptability. Tuho yung kakayahan ng isang tao na maging bukas sa pagbabago. Normal mo sa atin, kapag isang bagay alam natin, siyempre alam natin yan, marunong ako na, forte ko yan, may yapang. Hindi naman pwede ako yung mas marunong pa sa isang engineer. At pag sa paggawain, bawa sa parokya, pangunahan ko yung engineer o architect, may alam ako, pero sino mas marunong sa akin? Pagdating sa structure, sa construction, yung engineer, di ba? Architect, hindi kami paagit. Pero pagdating sa spiritual na buhay, baka mas may alam kami, mas marunong kami. Pero hindi mo ibig sabihin na magmamarunong ay magmamagaling. Adaptability means being open for changes. Sige lang po yan. Marunong magbago kapag may kailangan maguhin. Marunong manantya, tumantya ng pakikisama, pakikitungo sa kapwa. Dahil nagsisimula naman ang kapatiran o pagkakaibigan sa pagkilala, sa pagtutulungan. Ano ang tawag doon sa inyong binibigay kapag merong natitake? Yun ang bagay mo. Damayan. Oh. Ang damayan, nangyayari ka kapag patay na. Eh bakit hindi nyo gawin pag buhay pa kayo? Oh. Ay di ba mas maganda yun? Na tumutulong tayo, buhay pa. Ano ito tayo kasama natin? Kapatid natin na klinik ko. Hindi lalami tayo. Eh patay na. Wala nyo. Damayan ninyo ang isa't isa habang buhay pa kayo. Amen? Yun ang pagtulong. That's adaptability. We learn to be open for changes. Okay to, damay to. Damayan natin to. Pakikiramay yun. Pero sa buhay, yun dapat damayan. Eh pag may sakit, damayan
busy tayo, tapos na eh. Kapag minsan eh, napapalayo na sa grupo, parang na-left out, tapik-tapik eh, no? Paalalahanan. Kung nagmumula, ang isang magandang samahan. Hindi lang ito sa loob ng simbahan, kahit sa labas, tayo yung magkakapatid, tayo yung magkakapamilya. At yun po yung tinatawag na synodal church. Tayo naglalakbay ng sama-sama. Kaya itong nilalakad ng simbahan, ating mahal sa Papa, hindi lang basta pagkakaisa, pagdadamayan, o pagkakasundo, hindi tunay na isang buhay na simbahan na nagdadamayan. May pagdamay habang buhay pa. Hindi ko pa patay. Ay, itulong niyo sa pamilya na ninyo. Ay, kapatid mo, habang buhay pa, tulungan mo. Tamayan mo. Habang gising pa. Hindi, habang buhay pa. Hindi ba yung adaptability? Ikatlo, we are empowered when we know how to take initiative. Sabihin nga, taking initiative. Alam natin yan, yung sariling palo, may pusa. Kaya na pupunta sa parokya ninyo, parang sirami kong pisa mo yan. Baka pwede natin itong pagtulong-tulungan. Hindi natin hintayin. Problema ni Padre, hayaan na. Ay, Pinas na mag-ano na. Yung simbahan, bukas sa lahat ng ating mga pagtulong, yung sugestion, ng ating naiisip. Kaya nga, gusto ko ho na kayo maging flexible, maging bukas yung ating kaisipan para sa ikaw-undan ng ating simbahan. Hindi lang ang ating personal na ugnayan sa Diyos, yung ating pananampalataya, yung kaalaman ng ating pamilya, hindi sabay-sabay tayo lumalago, natutulong, tunay na napapalapit sa Diyos. We must take initiative. Sabi dito, taking initiative means to pursue our opportunities. It's about being proactive and not waiting for empowerment to come from external sources. Iba't iba ho ng parokya, iba't iba ng konteksto o katatayuan. Marami na akong napuntahan na yung mga simbahan, yung mga tao nakabasa na o naghihintay lang sa sasabihin ng parish priest. O pag hindi mo sinabihan, ano talaga ng kilos? Walang pusa. Meron naman, marami naman na kapag talagang bukas sa kanilang mga ideya at sugestion. Kahit hindi mo sabihan, Father, parang mainit mo sa ating parokya. Bakit ka na natin effective pa nito? Kaya kung tayo natin, Father, maganda mga suggestion, no? So, bukas ang simbahan sa mga ganitong suggestion. Father, as vision namin, walang pakialam sa amin. May problema ni Buya. Pero maganda po na naipaparating natin yung ating kaalaman. Bawa, meron din ako napuntahan na parokya. Maganda yung patatayuan ng lay minister, may magandang business, maayos na pamilya, pamilya, mayaman. Talagang napaka-humble, napaka-simple. Hindi na mapakitaan ng mga kayabangan. Ada, hindi ko dun sa person namin. Kaya yung sumunod na linggo, bumili ng mga electric fan. Hindi na din sa person nila, pinagtatahan ng mga electric fan. Yung buong simbahan, yung balik naman na parokya, pinalitan. Sumunod na linggo, ada, parang kulang yung upuan natin, yung mga monoblock. Dahil walang makapuan ng iba. Yung ginawa, hindi ko upuan. Pero hindi lahat, ay sa material na bagay na ito,
yung mga initiative, yung mga pagkilos, nagsisimula sa plano, sa kaisipan. Pero kapag walang pagkilos, mananatili ang ideya, nasa isip lang. Pero bago maisakatuparan ng isang bagay, palaging mayroong plano, mayroong magandang pinag-uusapan. Nagsisimula sa ideya at session. And we must take initiative. Yan ang tanda na tayo empowered sa paglilingkod. Hindi na masipag mag-serve. Sa amin, sa parokya, masisipag ko yung mga ladies namin sa mamati. Meron mo doon, tinadala ng mga 8 masakit. Tapos yung serve nila, 8 hanggang 10. Ilan yung pinakamadaming nadala ng kulong nyo, na may sakit? May nagbebete ba dito? Sa amin, masipag. Ang problema lang, siyempre, bago dala ng kulong nyo, papasikul mo. Kung gaano marami ang pinadala nila ng kumunyon, 8, 10, at hindi ko pasikul mo na. Hindi ka na din yung bilang ng mga isisikul. Ay napakalawak ko ng aming mabuhay, bumati sa kabuyaw. Talaga naman ho, ang iniisip ko lang, ako pag nasikul ko ito, ako straight ko. Ay mas mahirap yung ladies, linggo-linggo, nadala nila ng kumunyon. Kahit ay pagod, iniisip ko, ayun yung gagawin. Para sa akin, malaking inspirasyon yun. Ay nakakapagod kong mag-sikol. Minsan i-schedule nila isang araw, buong maghapon. Nagsisikul ako ng 25, 30. Dahil isang ladies sa akin, nagsisikul ng 6, 8, 10. After ng misa, imagine, yung kanilang drive, yung kanilang parang passion, sabihin natin, kanilang service sa paglilingkod, sa Diyos, sa simbahan. So, sample sa amin, na pare, may minister na, nasisipag yung kami pare, tupit-tupit, tinatamad. So, we are also inspired from your service. Makakala na wala lang yung ginagawa ninyo. Good. O, hindi nyo pa naririnig na malaki ang inyong kampanin, ang inyong mission. I-appreciate your service to the church, for God, and for the people of God. Pwede ba yung patikista magdala na komunyon? Hindi. Pwede sa kusta? Hindi. Sino magdala na? Kami. Hindi. Diba? That is your mission. That is your duty. That's your service. That begins from taking initiative. May kusa, may pano, may sariling sikap sa paglilingkod. Amen? Amen. Sabi ko sa aming kadalasan, bago kumakilala yung mga pari, sila pala si Jesus. Nakalat ng pari, pala mo si Jesus, ay yung minister. Paano yan? Yung tatay ko, for more than 20 years, we had a Parkinson's disease. Involuntary movement. So, the therapy, hanggang sa talagang kapag walang gamot, humina. After na mag-abroad sa Kuwait, naroon na yung Gulf War, pag-uwi dito, sa Wallpaper, pag-uwi dito sa Pilipinas, ito yung sakit. So, pag walang gamot, talaga naman yung involuntary movement. Grabe ko. Pero pag nakakainom siya ng gamot, 7 hours lang, lakas, sakit. Kasi ang tamang sakit ay sa mga nerves. So, hirap. Pagligo ko, dinadala mo na tumunod. Kapag tuwa, pag dinadala ng lady minister,
Pagbukas ako bubukas ng gate, maliit pa ako nun. Maliit pa rin. Bubuksan ko yung gate, sisigaw na ako. Ang pati na namin na sisigaw na ako. Si Jesus! Si Jesus! Jesus is coming! Akala ko si Jesus, yung lady is there. Until I realized, I learned, na ang dala-dala pala ng lady is there, ay si Jesus. Pero para sa akin, yung lady is there, si Jesus. Natuto akong magsalita doon sa lady is there. Mahusay mag-share. Elementary, high school ako, paglingko, dinadala ng tatay ko, yung komunyon, dali mag-komunyon, dali mag-share. Dali mag-share siya. Alam nyo na, mas mahusay pag magsalita. Totoo, hindi ko minamalik ang mga bakit mo. Ano ibig sabihin? Kayo, para sa iba, ay naaan si Jesus din. Dala-dala ni si Jesus, dala na katawan, pero ikaw mismo, maaaring maging si Jesus din. Amen? At kung ginaganto ko yung mga karanasan dito, doon talaga ang Pilipinas, nagsisimula ng buksun ko. Sa Kristano ko, nandito ko sa pagsiseminaryo, masok ako ng seminaryo, nasa pagpipari. Pero tinitrace ko, saan ka talaga nagsimula yung buksun ko? Hindi ko siguro nakilala yung lay minister na nagturo sa akin, nag-court sa akin, from basic catechism, from formation, talagang tayo namin, kami mga sakristan, para balik kami seminarista sa labas. Dahil doon sa lay minister, yung pag-uugali, yung pagkilos, pagiging binis, at kuha ko lahat yun sa lay minister, sa simbahan. Yung pagsasalita, kung nagsisimula ako sa seminaryo, ako pa kung umarap sa maraming tao. Palagi akong pinapakahan. Dito na lang din na hindi kami, kumapal ka pala yung mukha. Ay, pag na-incluso ako, natatakot ako, nanginig ako, na namabawas ako, kamaya pa ako. Pero pag maraming tao, ngayon, ay unti-unti, kaya naman pala. And you are also empowered. There are so many duties, mission, hindi lang po sa pagiging lay minister. Pero kung titignan mo ninyo, malawak, hindi yung dapat. Pag muli ho, being empowered, yun yung tinatawag na empowering others. Buti nyo nga. Kapag kayo lay minister, members ng EAC, wala kayong nahikaya o na-inspire man lang, baka may kulang sa paglilikod din natin. Ipag-challenge ko kayo lahat. Hindi lang tayo magkakapatid, magkakasundo dito sa simbahan. Pero ang inyong misyon, magsisimula yan pag lumabas na kayo ng kanyang parokya. Magsisimula yan pag kayo nasa inyong sariling tahanan. Meron akong isang lay minister, wala problema, ay sisigarin nyo, ay hindi mo, wala. Pero yung misa ng hygiene ba, nagbigay ng osya, Tuhan Cristo, hindi sigarin nyo. Tuhan Cristo, hindi sigarin nyo. Wala na yung sagot na yung tao, kasi bago mo sir, magsimula ako, wala problema, okay na. Kaya yung Cristo, hindi makan siya, wala problema yan. Pero hindi, masama sa kalusugan. Discipline ba? Yung
ma-empower mo yung iba. Ha? Kasi yung nasa loob natin, hindi pwedeng hindi lalabas. Sabi ni Jesus, kung yung mga mabubuti, magsisimula sa puso. Ang mga masasamang bagay, magsisimula sa puso ng tao. Hindi nagmumula ng kahalaya, ng kasamaan, ng kasalanan, o sa hindi sa puso ng tao. Kaya, yung ating pagkilos, ating paggawa, ay maaaring bakas o tanda kung anong nasa loob natin. Wala mo ako para i-judge o husgahan kung anong laman ng inyong puso, kung anong intention ng inyong kalooban. Dahil tanging Diyos na nakakaalam ng laman ng ating puso. Kung anong puso kung meron tayo pagdating sa paglilingkod. As members of EMAC, we are all empowered. Tulad po sa Ebanghelyo kanina, meron doon tinatawag sa kasalan. Ayaw, iba busy, maraming gawain, ginagawa, pinapapatay yung mga tumatawag. Hanggang sa meron doon pumasok na, kung sino-sino na lang tinawag. Parang tayo din. Hindi naman tayo worthy. Hindi tayo parapat-dapat sa paglilikod na ito. Dahil, kung tutusin, maraming mas magagaling sa atin. Ha? Maraming mas mauhusay kaysa sa inyo. Maraming mas magagandang lalaki kaysa sa atin. Ang altar na pangsimbahan, di ba? Sino ba naman tayo? Pero kayo tinawag ng Diyos. Amen? Maraming tinawag, pero kakaunti ang hinihira, ang tumutugon. Salamat po sa inyong patuloy na pagpili ko. Sino sa inyo mga 10 years na dito sa church? Nakasama ka na? 10 years. 20 years. May 25 na nito? 30. O tamo, matanda pa yung paglilingkod nyo kaysa sa edad ko. So, ibig sabihin, masusukat ang yung paglilingkod, wala mo sasasabihin ng iba. Hindi ating ng Diyos makakaalam ng ating puso. Bibigay ng oras, ng sarili, paglilingkod. Kung ano mang yung dahilan, bakit kayo nagsaserve? Pinagaling ako, Father. Ako'y nasabihin na ng kamatayan. Itong aking pagsaserve, pasasalamat sa Diyos. Salamat. Father, binago ng Diyos yung buhay ko. Ako'y aking mamamatay. Ako'y ex-convict. Galit ako sa maraming sinasabi. Tulad ba? We have our reasons, motivations, ano ang dahilan? Bakit kayo naglilingkod? But remember, kahit hindi tayo marapat-dapat, you are empowered. Binibigyan kayo ng pamamahala. Hindi para magmataas, magmayabang, o maggaling-galing na. But we must be willing to learn, to adapt, take initiative, and to empower others. Kapag hindi kayo nakaka-inspire, ay may kulang ka sa paglilingkod natin. Kapag wala na yung natin kaya, ay baka kailangan pa ng konting sino, konting kasalpahan. Kapag hindi maganda yung pakikituloy natin sa iba, kapag ang pagdamay mo ay para sa patay na, kulang yan. And I encourage you, as you are empowered, we are a synodal church, you are empowered. Take initiative. Be open for learnings. Let's learn to change and adapt
Let's empower others. Dahil baka hindi man kami pare, kayo, nalilinis din. Hindi lay master, lay ministers. So, magbibigay, magpapakilala kay Jesus para sa iyo. Amen? Usapang lalaki yan, ha? Amen? Yes. And trust kung ating pamilito para sa iba rin. Magtamayan habang buhay pa. Hindi kapag Amen? So, yung empowerment, wala ho, o hindi nasa ibang organisasyon. Maaaring nasa ibang organisasyon din. Nasa ating samahan bilang isang pamilya. Sama-sama, sabay-sabay, naglilingkod, we are all empowered by the church, we are empowered by God. Be open for learnings, learn to adapt and change, take initiative, empower others. Amen. Salamat po sa inyo. So, nakita nyo, ano po,